Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong mga talata na pagbubulay-bulayan ngayon ay makikita sa aklat ng mga Panaghoy, Kabanatang 3, talatang 40 hanggang 41. At pinamagatan ko po ang pagbubulay-bulay natin ngayon na igawad ang puso at kamay sa Diyos. Yan, ito po sinasabi sa ating mga talata, ating usisayin at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Igawad natin ang ating puso, sampu ng ating mga kamay sa Diyos sa langit. Mga Panaghoy, Kabanatang 3, talatang 40 at 41. Ang pagtataas ng kamay sa pagsamba sa Diyos ay karaniwang ginagawa ng mga Hebreo at maging ng mga nakararaming tao ngayon, lalo na sa oras ng kanilang mga papuring awit. Walang dapat punahin sa ginagawa nilang ito, maliban na lamang kung sa pagtaas nila ng kanilang mga kamay ay hindi kasama ang puso. At Diyos pa rin ang nakatataho nito. Kung unawain natin ang ating mga talata, lalo na ang mga naunang mga talata bago sa talatang 40 at 41, ang mga tao na sumasamba sa Diyos ay dumadaing dahil sa parusa ng kanilang mga kasalanan, talatang 39. Kaya ang mensahe ni Propeta Jeremias sa mga taong mananamba sa Diyos ay dapat usisayin, suriin muna ang kanilang mga buhay, pagkatapos ay manumbalik sila sa Diyos. Sabi ng Panginoon Jesucristo, kung ikaw ay may kaalit sa iyong kapatid at naghahandog ka ng pagsamba sa Diyos, iwanan mo muna ang iyong handog, makipagkasundo ka sa iyong kapatid, at pagkatapos balikan mo ang iyong andog. Ano pat lumalabas na ang tao ay madaling makagawa ng kanyang pagsamba sa Diyos na hindi matuwid ang kanyang pamumuhay. Kahit na ginagawang itaas ang kanyang kamay o isinusobsob ang kanyang ulo sa pagsamba sa Diyos, kung hindi naman kasamang nakataas ang puso, ay hindi rin katanggap-tanggap ang ganitong pagsamba sa Kanya. Igit pang kaaya-aya sa mata ng Diyos kung ang puso ng sumasamba ang siyang nakataas sa Diyos kaysa kanyang mga kamay, o kung itataas mo ang iyong mga kamay, huwag mong kalimutang kasabay na itaas ang iyong puso, sabi ng ating talata. Ang alituntunin ng mga talatang pinagbubulay-bulayan natin ay patungkol sa pagsamba ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Ito ay ang pag-uusisa, pagsusuri, at panunumbalik sa Panginoon. At saka lamang maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos ang pagsamba ng kanyang mga anak. Walang ibang makagagawa nitong pag-uusisa, pagsusuri, at panunumbalik sa Panginoon kung hindi mismo ang isang taong sumasamba sa Diyos. O di kaya'y awitin niya ang awit ng David para sa kanyang sarili na, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Mga awit, Kabanatang 139, talatang 23 at 24. Ang sabi din ni Apostol Pablo sa ikalawang sulat niya sa mga taga-Korinto, Kabanatang 13 at talatang 5, ay ganito po: sisatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakil na.
Mga kaibigan o mga kapatid kay Kristo na mananambas sa Panginoon, higit na nakabubuti muna para sa atin kung uusisain natin, suriin at manambalik tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisising kasalanan at humingi ng tawad sa Diyos at itama natin ang ating pamumuhay Kristiyano bago tayo sumama sa Kanya. Kung hindi, wala tayong iniwan sa mga pinagsabihang masasakit na salita ng ating Panginoon Kristo nang siya'y nandito sa lupa. Katulad ng mga eskribas at mga Fariseo nang sabi niya, kayong mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nilinis ang labas ng saro at ng pinggan. Natapot sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan. Ikaw bulag na Fariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, natapot sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karamalduman. Mateo Kabanatang 23, talatang 25 hanggang 27. Wala sinumang gustong pagsabihan ng ganito. Subalit ang Panginoon Kristo ay may karapatang magsabi ng ganoon, sapagkat bagamat siya nagkatawang tao, hindi siya nag-asala o wala siyang kasalanan na anuman. Pangalawa, bilang Diyos na nalalaman niyang lahat ng mga bagay sa puso ng tao. Para hindi tayo makarinig ng ganitong pangungusap ngayon at sa darating na panahon sa harapan ng Panginoon Kristo, kailangan nating usisain, suriin, at manumbalik tayo sa Kanya at tayo'y tatanggapin niya. Ang sabi ng propeta sa aklat na pinag-aaralan natin, ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip. Kaya't may pag-asa ako sa mga kaawaan nga ng Panginoon na hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Dakila ang iyong pagtatapat. Mga Panaghoy, Kabanatang 3, talatang 21 at 23. Angkinin natin ang mga talatang ito para sa pagdulog sa Diyos at makakatanggap tayo ng kaawaan mula sa Diyos, sapagkat siya ay Diyos na ang kanyang kagandaang loob ay kailan paman. Pagpalain kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos naming Amang nasa langit, linisin mo po ang aming mga puso't pag-iisip, alang-alang sa walang batik na dugo ng aming Panginoon Kristo. Sa tuwing kami dumulog sa inyo, upang ang aming pagsamba at pananalangin ay maging katanggap-tanggap sa iyo at maging pagpapala naman sa amin. Higit sa lahat, makapagbibigay ng kaluguran sa iyong paningin. Naway Banal na Espiritu ang siya laging sumisiyasat sa aming mga puso at kaisipan upang mausisa, masuri at makapagsisipo kami ng kasalanan lagi sa aming Diyos na dakila at banal, at ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus, sinihiling po namin ang lahat ng ito. Amen. Palain po kayo ng Diyos.